Hello mga mother out there, eto na naman po tayo, ang inyong lingkod, si Mami Jess. So, ayan nga at naisipan ko ngang mag video tutorial na lang nitong Vazi wire hair clip na ginagawa ko kasi nga meron ding mga nagtatanong kung paano ko siya ginawa. Actually, una nahirapan din ako kasi syempre nangangapa tayo kasi nga first time nating gumawa ng mga ganito. So, kapag lagi mo na rin siyang ginagawa, ayun nga, makakaisip ka na rin ng iba't ibang idea at design sa paggawa nito. So, eto nga at yung parang ribbon design yung aking ituturo ngayon. So, eto nga at inikot ko lang din siya sa lighter. Ayan, para makagawa ako ng ribbon. O, diba? Pantayin nyo lang siya. Pareho lang din yung ginawa ko, both side. Tapos, ayun nga, para dun sa pang-ibaba niya na curl na design, ayan nga, at isang fuzzy wire lang din siya. So, papantayin nyo lang din siya. Then, i-fix nyo siya. O, diba? Pagdidikitin nyo lang din yan. O, ayan. O, diba? Then, i-fix nyo siya. Higpitan nyo lang para hindi gagalaw-galaw. So, ayun nga. Para sa pang-curl naman, ginamitan ko lang siya ng lapis. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Basta, pang i-curl nyo lang. Ayan, both side lang din pang-curl. O, diba? I-curl nyo lang siya. Yan. O, diba? Ang ganda niyang tingnan. So, ayun nga, pagkatapos niyong i-curl, ayusin niyo lang siya. So, papantayin niyo lang. Depende din sa inyo kung ano yung gusto niyo. Hahabaan niyo ba or iklian. Ayan. So, papantayin niyo lang siya. Ayusin niyo na lang. So, after nun, gagawa na rin ako ng pangdikit sa gitna. So, ang ginawa ko, depende rin sa kulay. Ibang kulay yung kinuha ko para mas maganda yung pagkaka-output ng hair clip niya. So, ayan nga, ang napili ko is kulay yellow. Ayan, depende sa inyo kung anong kulay yung gusto niyo. Pinantay ko lang din siya, then parang 1/4 ng isang haba ng fuzzy wire yung kinuha ko. Then, ginupit ko lang, tapos ni-roll ko lang din. After nun, lalagyan ko na siya ng pandikit. So, i-glue na siya dyan sa gitna. Yan. I-glue nyo lang dyan siya sa gitna. So, damihan nyo na lang yung glue para hindi siya matatanggal. Make sure na naka-gitna talaga siya. So, pagkatapos din ay nilagyan ko pa rin siya ng design sa gitna ng bilog. So, ang ginamit ko nga is beads. Depende sa inyo kung anong kulay ng beads ang ilalagay nyo. Ayun nga, napili ko is blue na beads. Tapos, ayun, didikitan ko na siya ng clip sa likod. So, i-glue nyo na lang din siya. Ganun lang kadali, mga mami. Diba? Maganda rin siyang pang benta. Ayun. Diba? Ang cute. So, dahil nga kasi mga babae yung aking mga junakis, kesa bumili nga ako ng mga ipit sa labas, ayun, naisipan ko na lang gumawa. At the same time, nakaka-stress reliever din siya. So, ito nga mga ginamit ko dito na lalagyan is nabili ko lang din siya sa TikTok shop. So, meron nga pala yan sa aking showcase. May mga sizes din yan. Yung plastic din, may size yan. Yung size ng plastic is 13.7 yung bili ko dyan. Kaya, ayan. Diba? Ang cute niya. Sosyalin siyang tingnan. Pagka nasa plastic siya, diba? Ang ganda. Diba? Ang cute niyang tingnan. So, ayan na yung aking mga ginawa. Iba